Ate Wangwan, hindi pa pwedeng magbirat karne ng tupa na lang tayo? Ano ba naman yan? Hindi ka malang magpaka-romantic? Makinig ka nga sa akin. Itong wine na to, nasa 2-4. Kailangan, maubos natin to Huwag mo sayangin pera ko. At isa pa, masama yung madalas sa pagkain ng karne ng tupa. Pag roasted duck tayo ngayon. Alam mo ba, sobrang sarap yung dito, yung balat ang lutong. Seryoso, kaya nga madurog ng dila mo Ganun talaga siya kasarap. Hami, may nangyari ba sa mama mo kaninang umaga? Ano pong sabi niyo? Di kita maintindihan. Ayos ang si Mama Hami. O yan, order na. Bakit mo ba Di pa ginagawa rin po to? kayo ma-order? Ano po pang ginagawa Siya na lang niyo? tanungin mo. Pwede ba tigilan mo na nga yan? Maging passionate ka naman sa buhay kahit minsan. Hindi ka na nga kumakain ng maayos. Tapos hindi ka pa natutulog. Hoy, ano nang plano mo? Ano bang iniisip mo? Wala akong iniisip. Tumingin ka nga sa akin. Wala ka naman sigurong napatay, di ba? Siyempre naman wala. Tigilan mo na nga ako. Umorder ka na lang. Gutom na yung bata, oh. Mama, sakit tiyan ko. Ha? Ano nangyari sa'yo? Kaka-ice cream mo siguro yan. Mama, pupo ako. Ay, ikaw talaga. Galing ng timing. Kakain Wait lang CR muna kami. Tara, bilisan mo na. CR na tayo. Umorder ka na Tara na. Ikaw ba si Wang Yangning? Nandito na ba tayo? Ako si Mang Jiaoyang. Di nabanggit nung nagreto sa'yo? Ano? Nagreto sa akin? Gusto ko pong tumalon. Bakit mo naman gustong tumalon? Delikado kaya yun. Ay! Tingnan niyo ako. Hello? Bakit kayo umalis? Ano sa tingin mo? Ang ganda niya, di ba? Maganda? Ano bang ginagawa mo? Mang Jiaoyang, 28 years old, taga Yando City siya. Tsaka isa siyang police officer. May stable na trabaho at sobrang bait pa. Kaya sinabi ko sa kaibigan ko na ireto siya sa'yo. Grabe, ibang klase ka talaga. Ano na naman bang trip mo? Sino ba nagsabi sa'yo na bigyan mo ako ng ka-blind date? Wala ako sa mood ngayon. Ganun ka ba kasi nasa mood, ha? Ngayon, qualified ka na. At nasa iyo na rin ang mga kailangan para makapagpakasal. Kaya kapag hindi ka pa rin na-engage, ako na ang malalagot kay Mama. Okay? Magbabay ka na. Bye-bye! Bumalik ka na doon, bilis. Magpakabait ka sa kanya, ha? Bye-bye! Mama, Oh. di pa po ako kumakain. Gusto kong roasted duck. Okay lang ba kung hindi na muna ngayong gabi? Pagluluto na lang kita ng roasted chicken wings sa bahay. Hala, nagtatampo ka ba, anak? Mas okay naman ang chicken wings kaysa sa exams, di ba? Tara, tara na, bilis. Huwag ka na sumimango dyan. Doktor ka sa ER ng Angkang Hospital? Under probation pa. Hindi ko rin alam kung magsistay ako. Anong ibig mong sabihin? Kung meron mang mangyaring mali at makasuhan ako, matatanggal ako. Anong plano mong gawin? Gawin yung sinabi ng kapatid ko at bumalik na lang sa lugar namin. Di ba PhD holder ka sa Yandu? Pero hindi naman ako lokal doon. Babalik ako sa amin kung hindi ako agad makakuha ng trabaho. Nakikitira lang ako sa kapatid ko.
Wala akong bahay o kotse. Excuse me po, meron na po ba kayong order? Wala, salamat. Okay po. Alis na tayo. Teka, sayang naman yung punta mo. Kahit dinner lang, libre kita. Hindi mo na kailangan yun. Pero meron akong gustong itanong sa'yo. Okay lang ba? Ano yun? Di mo naman talaga ginustong pumunta sa blind date na to. Pero nandito ka. Tapos mukhang nalungkot ka pa nung nakita mo ako. Parang natakot ka rin na baka mahulog ako sa'yo. Gusto kong malaman, ano bang nagawa kong mali? Ang totoo, di sinabi sa akin ng kapatid kong tungkol sa blind date na to. Binudol niya lang ako eh. Bukod pa doon, may nangyari sa ospital kanina. Hindi talaga maganda ang mood ko ngayon kaya medyo... Pasensya ka na. Ano nangyari? May pasyente akong thrombolysis na walang consent ng pamilya. Ano ulit yon? Thrombolysis. Yun nga lang, pwede rin kasi itong mag-cause ng mas malalang brain hemorrhage. Kamusta na yung pasyente? Naligtas ko yung buhay niya. At gusto ng pamilya na parusahan ka? Pulis ka nga talaga. Naulaan mo agad. Ano bang pinakamalalang pwedeng mangyari sa'yo dahil doon? Matalo sa kaso. Bayaran sila. At matanggalan ng lisensya. Hindi na ako pwede maging doktor. Alam mo naman palang maraming pwedeng mawala sa'yo. Bakit ginawa mo pa rin? Emergency kasi. Pwede siyang mamatay. Kung di ko ginawa. Gusto mong uminom? Hi sir, ito na po ang barbecue at oysters niya. Sige po, enjoy po kayo. Salamat Saya dito. Sana pala kanina pa tayo nagpunta sa lugar na to. Dun sa naunang resto, hindi ako makapagsalita masyado, nakakailang kasi. Yung kapatid ko kasi, di marunong pumili. Nasabi ko na sa iyo halos lahat ng iniisip ko. Huwag sana mapagod sa kadaldalan ko. Ano ba sinasabi mo dyan? Halos kalahati ng trabaho namin, community mediation. Di mo pa narinig magreklamo yung mothers-in-law tungkol sa daughters-in-law nila. Community mediation? Di ba yung mga pulis lagi lang, freeze! Taas kamay! Ikaw talaga. Kakanood mo ng mga pulis drama yan eh. Walang sariling baril yung mga taga-admin na pulis kahit yung mga naka-duty sa field. Okay na yung ordinaryong mga armas para ma-maintain yung kaayusan. Marami ka nang nakwento pero isa lang ang tinutumbok mo. Yung goal mo. Anong ibig mong sabihin? Ang doktor nagliligtas ng buhay. Kung titimbangin mo yung masama't mabuti bago ka tumulong sa iba, hindi na pagtulong ang tawag doon. Pakikialam na yun sa buhay ng iba. Lalim nun. Mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko. Cheers tayo. Pero napapaligiran tayo ng mga batas. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang batas. Kayong mga doktor, pinapaalam nyo sa pamilya ang lagay ng pasyente para protektado kayo ng batas. Karapatan nilang malaman at karapatan nyong ipaalam. Pero buhay ang tao ngayon. Hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Bilang pulis, di ako sang-ayon sa ginawa mo sa kanya. Pero pag nagkasakit ako, sana makahanap ako ng doktor na tulad mo. Cheers tayo.
Ngayong nasa lowest point ako ng buhay ko, nakilala kong isang maunawain, makatwiran, at magandang babaeng katulad mo. Di kaya, imagination ko lang lahat ng to. Baka naman multo ka. Excuse me, baka ikaw ang multo. Nakakapagbiro ka na ngayon na, edi ibig sabihin okay ka na. Yung sinabi mo ngayon, mahalaga para sa akin. Alin doon, ha? Yung makahanap ka ng doktor na tulad ko. Pag pinagpatuloy ko to, magiging doktor ako na karapat dapat sa tiwala mo. Hoy! Makinig kayo lahat! Ako ang magiging pinakamagaling na doktor sa mundo! Naniniwala ako sa kanya! Tumayo ng maayos at kumapit ng maigi. Huwag tatapak sa dilaw na linya o sumandal sa hawakan. Maaari lamang sumakay ang matatanda at bata kung sila ay may kasama. Saan baba mo? Salamat sa pakikinig mo sa akin ngayong araw. Wala yon. Hindi naman to dahil good listener ako o kung ano man. Ang totoo, nagustuhan ko lang yung personality mo. Tingin mo, doktor ako na di alam kung ano makakabuti para sa akin? Pareho lang ang mga doktor at pulis. Kung sino yung mga baguhan, sila yung matatapang. Matututo ka lang matakot pag pumalpak ka na. Kaya tuloy mo lang yan. Hanggat kaya mo. First time pa lang natin mag-meet. Nag-iwan ba ako ng good impression? Sayang naman. Hindi na tayo magkikita ulit. Sa totoo lang, di ko inasahan na makakakilala ko ng ka-blind date na tulad mo. Kung di lang ako babalik sa Mongolia, liligawan sana kita. Siguro kung matagal na tayong magkakilala at may feelings ako para sa'yo, baka samahan kita pagbalik mo sa Mongolia. Pero dahil first time pa lang natin nag-meet, huwag natin pabaunan ng panghihinayang yung isa't isa. Tapusin natin to agad at mag-move on na. Tapusin na natin to. Na masaya tayong dalawa. I-add sana kita sa WeChat eh. Kaso mukhang di na obra. O sige na, bye-bye. Ito na ang last na pagkikita natin. Uy! Pag di ka na tuloy umalis ng Yandu, sabihan mo ako ha. Tingin ko, di mangyayari yun. Pero sa tingin ko naman, ang mga taong tulad mo, hindi pinababayaan. Sure ako malalampasan mo yan. Sana nga. Good morning po. Good morning.
Good morning, madam. Hello, Dr. Lu. Pasok ka. Opo. Tungkol pa rin sa resignation mo? Nagpunta ako dito ngayon para magbabay sa'yo. Buo ng desisyon ko, aalis na ako. Sa lalong madaling panahon. Ay, walang taon ka na sa ED pero mababa pa rin ang sahod. Hanggang ngayon, umuupa ka pa rin. Hiniwalayan ka pa ng girlfriend mo. Maganda yung joint venture hospital. Doble o triple ang sasahurin mo. May mga commission at bonus ka pa. At nalaman mo to dahil sa senior mong nagtatrabaho rin doon. Di ba? Heto, tubig. Upo ka. Okay. Di na ako magsasayang ng oras. Ay, maraming beses mo nang nabanggit yan. Siyempre naaalala ko. Pero sa totoo lang, hindi ka tinrato ng tama ng department na to. Sa kakayahang meron ka, dapat ang posisyon mo ngayon mas mataas na. Pati masteral mo, hindi mo na rin natuloy. Mas malaki sana ang sahod mo. Ay, di ba nangako ka sa akin nga alis ka na after mong itrain ng 3 months si Yang Ming? Baka nga hindi ako umalis agad kung hindi ko siya tinetrain. Dahil ba sa thrombolysis? Alam mo rin palang tungkol doon? Gusto mo bang malaman kung anong naging reaction ko nung narinig ko ang tungkol doon? Akala ko ikaw talaga ang gumawa nun. Bakit naman ako gagawa ng ganun? Yung Louie ngayon, hindi gagawa ng ganun. Pero yung Louie na kilala ko dati, siguradong gagawin yun. Ay. Maraming opportunities ang dumating sa buhay mo. Bakit nagstay ka pa rin sa department natin? Dahil mahal mo ang ginagawa mo. Di mo binigay sa sarili mo ang dapat sa'yo. Ngayon, nag-decide kang mag-resign, pero hindi dahil takot kang humarap sa responsibilidad. Dahil ang totoo, takot kang hindi mo na gustuhin umalis. Dahil nakikita mo kay Wang Yangming ngayon, ang sarili mo noon. Tama? Akala mo lang yan. Meron akong mga sariling dahilan. Ngayon, pwede mo na bang pirmahan yung resignation letter ko para matapos na? Bilang superior mo, ayokong pakawalan ng isang magaling na doktor na tulad mo. Pero bilang kaibigan at katrabaho mo, ayokong mawalan ka ng magandang opportunity. Gawin mong makakabuti para sa'yo. Nurse Lee! Para sa'yo. Salamat ha. Kumusta yung rescue mission? Nakaka-recover na yung pasyente. Pero yung pamilya niya matigas ang ulo. Kinontak na sila ng ospital. Pero ayun, hindi pa rin nagbigay ng approval yung pamilya ng pasyente. Kaya naman ikaw, tapos ka na. Kahit ano pa ang mga dahilan nyo, dapat tumingi pa rin kayo ng permiso sa amin bago kumilos. Dapat binigyan nyo muna kami ng oras, di ba? Alam mo kasi ang totoo niyan. Matanda na ang mama namin, 80 years old na siya. Paano kung may di magandang nangyari sa kapatid ko? Eh di hindi na siya nakita ng mama namin sa huling sandali niya. Opo, naging pabaya nga po ako doon, sir. Pero kasi emergency na po yun. Kasalanan mo pa rin yon. Oo nga, wala ng blood clot. Pero meron pa rin siya mga blood spots. Masisiguro mo ba sa amin na wala yung side effect? Nagtanong na kami sa mga kaibigan naming nasa medical field. At ang sabi sa amin, yun daw kapatid ko kailangan magpahinga ng 2 taon para tuluyan siya makarecover. Kaya naman, hindi na siya makakabalik pa sa trabaho niya. Kaya dapat lang, nabayaran niyo yung perang mawawala sa amin dahil sa nangyari. Tatapatin na kita, ha? 155,000 kada buwan ang sahod ng kapatid ko. Sa 2 taon, may 24 na buwan. 3.7 million yun. Basta bayaran nyo kami ng ganong halaga at maayos natin to. Ganun kalaki?
Nagdesisyon na ako. Aalis ako. Okay. Pinalitan ko na rin yung date ngayon. Malaya ka na. Ipapaalala ko lang. Medyo matagal talaga ang pag-process ng resignation. Walang problema. Sabi naman nila, sumama lang daw muna ako sa grupo nila. Kaya kahit matagal, okay lang. Bakit? Ano yan? Nasaan ka? Yung trainee mo may problema. Pinagbabayad siya ng 3.7 million. Ano nga yun? 3.7 million? Sira ulo tong mga to ah. Teka lang. Saan kayo pupunta, Doc? Ay! Naku! Teka, lagot na! Excuse me lang ha. Medyo malamig ngayon. Di pa kayo nag-aalmusal, no? Baka lamigin tiyan nyo. Heto mainit na tubig para di kayo sikmurain. Pasensya na kayo, ha? Di ko kayo naasikaso. Dapat kasi, kanina pa to. Nung pagkarating nyo pa lang dito. Heto, mahirap magbantay ng pasyente. Ma'am, tubig po. Heto, sir. Sa inyo naman po. Ma'am, pagod na po kayo. Salamat po. Sige po. Kayo, sir, tubig muna. Ano ba? Tigilan mo na nga to. Pag-usapan muna natin to, ha? Sige na, inom ka muna. Ayan. Buti pa maupo ka muna. Oh, eto. Yan. Sige na. Usap tayo. Itong estudyante ko, kakagraduate lang kaya bago lang siya dito. Kaya ganyan siya, masyadong pabibo. Nagliligtas ng buhay. Kaya lang, ganito nangyari. Siguro masyado rin siya naging kampante. At buti na lang din kayo nakaharap niya. Mga patas na tao, tama? Alam niyo, napakaswerte ng batang to. Kasi naligtas niya yung pasyente. Maayos na ang lahat, di ba? May brain hemorrhage siya. Anong maayos ang lahat? Sir, hayaan niyo sana akong ipaliwanag ang nangyari. Opo, nung una, suspecha namin. Intracranial hemorrhage yon dahil tumama sa kung saan. Kaya agad-agad namin siyang sinailalim sa detalyadong CT scan. Lumabas sa resulta na subcutaneous hematoma pala. At kusang gumagaling ang ganung mga kaso. Walang dapat ipag-alala. Ngayon, walang dapat ipag-alala. Pero paano sa future? Tama. Opo, sir. May point kayo. Tama. Ang totoo po niyan, itong si Mr. Wang, ilang beses ko siyang sinabihan. Paulit-ulit ako sa kanya sa bagay na to, na hanggat walang approval ng pamilya, kahit papatay ng pasyente, di namin yung responsibilidad. Teka lang. Grabe to. Sobra ka magsalita. Ma'am, nagpapakatotoo lang po ako. Kung pribado namin ginawa yung surgery, maharap kami sa procedural fault. Actually, nabanggit ko na sa kanya yung mga posibleng mangyari sa kanya pag tinuloy niya yon. Kaya lang po kasi, ayaw ni Dr. Wang na may mamatay. Kaya kahit ikapahamak niya, niligtas niya yung pasyente. Oo. Karapatan yung kasuhan kami. At pagbayarin kami. Anytime pwede. At agad-agad din siyang tatanggalin dito sa trabaho.
Pero sigurado rin ako na sa susunod na may pasyente malagay sa alanganin, di niya na ililigtas. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang naman, nakakahinayang lang talaga. Ang dami pa niya magagawang mabuti. Malaki ang potensyal niya maging magaling na doktor. Kakagraduate pa nga lang niya. At hindi pa napapractice ang mga natutunan niya. Marami pa siyang pwede matulungan at mailigtas. Pero mababaliwala lahat yun. Sa tingin ko lang kasi, pagkakamali lang to. Yun lang. Kaya naman, nakikiusap ako sa inyo. Please, pakinggan niyo sana ako. Baka pwedeng pag-isipan niyo muna to. Huwag niyo siyang pagbayarin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Sir. Please, miss. Please po. Kung ganito lang pala, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi po. Kailangan natin mag-usap. Tara na. Sir. Sir, sigurado malawak po kayo mag-isip. Pag-isipan niyo po, ha? Please lang. Miss. Please. Ano bang ginagawa mo, ha? Master, kahit sa ospital ako mapunta, gagawin ko lahat para maging mas magaling na doktor. Huwag kang masyadong madrama dyan. Bitaw na. Nasasakal na ako. Ay. Bitawan mo nga ako. Ay. Buti pa, ayusin mo na muna itong problema mo. Aray. Nasasakal na ako, huy. Tara na. Miss, teka. Alam mo, wala kasi ako maitutulong sa'yo. Ito nga pala. Ito yung mga kailangan yung malaman tungkol sa thrombolysis. Prinin ko para sa inyo. Nandyan yung mga gamot, check-ups, treatments, diet at kung ano-ano pa. Kunin nyo na. Kailangan nyo to. Ba't mo to binibigay sa akin? Baka tanggalin na ako sa trabaho anytime. Baka di ko na ulit ma-check yung pasyente. Mas kabisado ko kasi yung kondisyon niya. Kaya sa'yo ko na ipagkakatiwala yan. Kapag dumating na yung bago niyang doktor, pakibigay na lang sa kanya. Paalala mo na lang na kailangan ng extra attention sa nursing treatments. Magbabago ba ang buhay ng asawa ko? Kasi sabi kanina malala ang lagay niya. Sabi ng master ko, yung arteries at veins niya, wala na raw bara. Pero wala pa yung kasiguruhan.
Kaya kailangan nyo pa rin siyang bantayan ng maigi. Mabuti na lang, nailigtas natin siya. Sana umokay ng lahat. Maraming salamat. Trabaho ko to. Paalam. Uy, ba't ka nandyan? Nakatulog ako kakahintay sa'yo. Bakit ba ngayon ka lang? Mura ka doon. Ba't ba kasi ganyan yung oras ng trabaho mo? Aray, yung braso ko ano ba? Huwag mo nga akong tagalan dyan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Grabe na talaga mga ginagawa ko para sa'yo. Mag-alaga ng bata tapos mag-alaga ng damulag. Nung una talaga akala ko, ha? Tutulungan mo ko mag-alaga kay Hami sa free time mo. Yung pala palagi ka nalang walang oras. Pangit ang oras ng doktor. Tapos pag day off mo, puro ka nalang tulog. Gamay pa kayo sa akin, manahimik ka na muna. Lampas ka na sa kama, kailangan na bumili ng bago. Sayang lang pera. Mula na nag-med school ako, di na ulit ako nakatulog ng maayos. Sanay na ako. Magpalit ka na ng damit mo, yung komportable. Ang swerte mo talaga, bata. Pumirma na sila ng letter of approval. Ano sabi mo? Kersley, saan yung letter of approval? Ayan. Okay ka na ba? Huwag kang mag-alala, tinanong ko na sila. Immediate family member ako, kaya legal ang pirma ko. Paano yung iba nyo pang kamag-anak? Pumayag ba sila? Yung iba? Hindi ko alam ano magiging reaksyon nila. Pero bakit nyo ginawa to? Pinag-isipan ko yung sinabi ng mentor mo. Nataranta kami. Kaya hindi kami nakapag-isip ng tama at hindi kami pumirma. Pero kayo, kahit hindi nyo naman kami kaano-ano, ginawa nyo lahat para iligtas ang asawa ko, kahit ikapahamak mo. Kaya kung wala akong ginawa para tulungan ka, baka hindi ko maharap ang asawa ko kapag nagising na siya. Kung tutusin, kapag wala akong ginawa, pwede kang makakuha ng malaking halaga. Sa totoo lang, naisip ko na yan. Pwedeng yun ang gawin ko. Pero nung nakita kita kahapon,
Sobrang na-guilty talaga ako. Di ko dapat gawin yan sa doktor na handang isakripisyo ang lahat para lang iligtas ang asawa ko. Salamat. Maraming salamat. Ako dapat na magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo. Baka ngayon biyuda na ako. Noong panahong down na down ako, binigay mo to sa akin. Dr. Lee, nakita niyo si Master? Master! 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 Meron ng pirma. Tingnan niyo, pirmado na, oh. Minsan talaga, ang saya-saya ko na maging doktor, eh. Ikaw, bata. Sinuwerte ka, ha? Pumunta ka sa admin, pa-photocopy mo yan. Kailangan pa ba yun? Kumuha ka rin ng sarili mong kopya. Tapos ipa-frame mo yan, lagay mo sa tabi ng kama mo. At sa tuwing gigising ka sa umaga, yan ang una mong dapat tingnan. Para ipaalala sa'yo na minsan ka lang suswertein. Pag inulit mo pa yan, siguradong tapos ka na. Okay. Sige, susundin kita. Ngayon at sa mga susunod pa. Wala nang susunod. Alis na ako, eh. Pero ayos na lahat. Bakit aalis ka pa? Yun nga ang dahilan, kaya alis na ako, eh. Si Louis Bonaparte, sikat at magaling. Maraming naipanalong gera. Sinakop niya ang buong Europe. Pero isang beses, natalo siya. Sa Waterloo. Yun na ang katapusan niya. Alam mo ba, isang emperor din si Louis, pero nangyari pa rin yun sa kanya. Paano pa ako? Normal na doktor lang. Kailangan ko nang umalis hanggat pwede pa. Master, ngayon ka na aalis. Di ba halata? Ikaw, bata. Good luck sa'yo, ha? Dahil si Louie, malaya na!